Hello po, kumusta kayong lahat? Riley Soy Anime po pala. Ito nga pala ang bagong episode ng One Piece 1090. Sana huwag nyo po kalimutan mag-subscribe at mag-like sa channel ko para updated kayo palagi sa susunod na episode at malaking tulong na po ito sa channel ko. Kahilingan sa cover page, isang itim na pusa at kuro na tahimik na nagbabasa ni PN Tomokiya. Tinawag ni Luffy ang Five Elders at ipinakilala ang kanyang sarili habang sabay na kinukumpirma na siya at ang kanyang mga tauhan ay kaalyado ni Dr. Vegapunk, at kung nagmamalasakit sila sa kaligtasan ng York, dapat nilang bawiin ang kanilang fleet mula sa baybayin. Tinanong ni Mars si Luffy na kasalukuyang buhay na kasama niya sa Labo Face, ngunit nang sasabihin sa kanya ni Luffy, pinilit siya ni Robin na huminto, na sinasabi sa kanya na hindi nila maaaring bigyan ang kaaway ng anumang impormasyon tungkol sa kanilang katayuan. Humingi ng tawad si Luffy at tinanong kung atras sila, ngunit sinabihan siya ni Usopp na huminto sa panaginip. Sinabi ni Saturn na kailangan nilang protektahan ang tatlong bagay, York, Punk Records, at ang power plant na kailangan para makagawa ng Mother Flame, lahat ng iba pa ay magagastos. Ipinaalala ni Doberman kay Saturn na ang ilan sa kanilang mga ahente ng Cypher Pole ay nasa isla pa rin, ngunit ipinaliwanag ni Saturn na isinasaalang-alang niya ang pinakamasamang sitwasyon ng kaso at kailangan nilang unahin ang kaligtasan ng pinakamahalagang bagay sa kanila. Idinagdag niya, gayunpaman, na dapat isaalang-alang ni Doberman ang mga tao na hindi naiiba sa mga insekto. Kung ang kanilang mga numero ay lumiit, sila ay mapupunan sa paglipas ng panahon. Sa huli, tinatanggap ni Doberman ang mga kagustuhan ni Saturn. Pamahalaang pandaigdig, si Egghead ay ganap na mawawasak tulad ni Ohara. Ang kanyang mga salita, gayunpaman, ay nakakuha sa kanya ng isang smack sa ulo ni Nami, na sinubukan ni Zoro na kumalma. Tinanong ni Chopper si Robin kung gumaling na ang kanyang mga pinsala at kinumpirma niya. Habang iyon ay nangyayari, si Coco ay nakikitang nagpapahinga mula sa kanyang sariling mga pinsala, sina Luffy at Bonnie ay kumakain, at si Usopp ay nagsisikap na makipag-ugnayan sa underground basement. Sinabi ni Lucci na parehong sina Shaka at Pythagoras ay nawasak habang sina Lilith, Edison, at Atlas ay lubhang nasugatan. Tinanong siya ni Kako kung ano ang ginagawa niya at sinabi ni Lucci na kinakausap niya ang kanyang sarili. Nagtagumpay si Usopp sa pagpapatakbo ng mga komunikasyon, at tinanong niya ang mga libreng ahente ng Cypher Pole kung ayos lang sila. Nagbigay pala sila ng pagkain sa mga ahente, na lubos na ipinagpapasalamat ng karamihan sa kanila. Inihiling nila na palayain ngunit sinabi ni Usopp na hindi nila magagawa iyon, kung saan hinihiling nila na ilipat ang layo mula sa Seraphim. Lumalabas na ang apat na Seraphim ay nakapaloob sa mga bula na ginawa mula sa parehong material tulad ng mga kalasag ng bula na ginamit ng Pacifista Mark III, dahil mayroon silang parehong mga katangian tulad ng Sea Stone. Sinabi ni Snake sa mga ahente na wala ni isa sa kanila ang inutusang patayin sila, kaya hindi nila kailangang matakot sa kanila para sa kanilang kaginhawahan. Pagkatapos ay pinasalamatan ni Frankie si Snake sa pagpapalaya sa kanya, Lilith, at Usopp, habang si Dr. Vegapunk ay nagtataka kung bakit niya ginawa iyon dahil hindi siya kailanman na-program sa kanya na kumilos ng ganoon. Napag-alaman na nag-cruise ang landas ni Luffy kay Snake at napagkamalan siyang si Hancock, pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na palayain ang kanyang mga kaibigan, na ginawa niya dahil kahit papaano, minana niya ang tunay na pag-ibig ni Hancock kay Luffy, na ginawa ni Dr. Vegapunk na tala.
Si Luffy ay nagpapasalamat muli kay S-Snake na mali niyang binibigyang kahulugan bilang isang pagtatapat ng pag-ibig, katulad ng kung paano gagawin ng totoong Hancock habang sinabi ni Atlas kay Dr. Vegapunk na hindi pa rin niya mabubuksan ang Frontier Dome na nangangahulugang sila ay nakulong pa rin. Masiglang sinabi sa kanila ni York na nilock niya ang lahat gamit ang isang password na hindi niya ibinahagi sa sinuman sa kanila. Sinabi ni Stussy kay Dr. Vegapunk na napapalibutan sila habang nakikipag-usap siya kay Nami, na sinasabi sa kanya na dapat silang tumungo sa isa sa mga direksyon na naitala ng kanyang logpost sa Wano. Napansin ni Nami na ang isa sa mga karayom ay tumuturo sa hilagang silangan ng Egghead, at sinabi ni Dr. Vegapunk na humahantong iyon sa Elbaf na labis na ikinatuwa nina Luffy at Usopp. Sinabi ni Dr. Vegapunk na ang mga tripulante ay maswerte na ang kanilang barko ay nasa Labo Phase Stratum, ngunit dahil ang buong baybayin ay hinironggan ng mga barko ng Marine, hindi sila makakaalis sa ganitong paraan. Sa halip sinabi niya na kailangan nilang magtungo sa hilagang silangan sa kabilang panig ng isla, na walang ganoong karaming mga barko na humaharang dito. Sinabi niya na ang Vega Force 01 ay maaaring madala ang mga ito at ang kanilang barko na makalampas sa blockade, ngunit maaari lamang itong lumipad sa loob ng airfield ng Egghead, pagkatapos nito ay babagsak ito. Sa kabutihang palad, sinabi sa kanya ni Frankie na magagamit nila ang Thousand Sunny's Coup de Burst na kakayahan upang dalhin sila sa natitirang bahagi ng paraan, na nakakaintriga kay Dr. Vegapunk. Inamin ni Atlas na maayos ang plano, ngunit ipinaalala sa kanila na hindi sila papayagang umalis ng Frontier Dome. Muling sinabi ni York na hinding-hindi nila makukuha ang password mula sa kanya. Sa kasamaang palad para sa kanya, sina Vegapunk, Atlas, at Edison ay nagsisikap na i-crack ang code. Para kay Lilith, inatasan siya ni Dr. Vegapunk na pamunuan ang Vega Force 01, at nagsimula siyang pumunta sa mech kasama sina Luffy, Bonnie, at Frankie. Si Lilith ay nagsimulang bumulwak sa pag-alis sa isla sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, habang sinabi ni Luffy na mamimiss niya ang pagkain sa islang ito. Ibinahagi ni Bonnie ang damdamin at dapat silang magdala ng ilan, ngunit sinabi sa kanya ni Luffy na si Sanji ay maaari lamang magluto para sa kanila, na labis ang kanyang kagalakan. Pagkatapos ay tinanong ni Luffy si Bonnie kung bakit maganda ang mood niya ngayon, at sinabi niyang mas maganda ang pakiramdam niya na hindi na niya gustong patayin si Dr. Vegapunk. Sa fleet, naabisuhan si Saturn tungkol sa sitwasyon ni Lucci, na kahit papaano ay nakipag-ugnayan sa kanya. Tinanong ni Saturn si Kizaru kung makakalusot lang siya sa Frontier Dome gamit ang kanyang kapangyarihan, ngunit sinabi sa kanya ni Kizaru na binabantayan ito ni Sentomaru. Sinabihan siya ni Saturn na huwag pansinin siya, ngunit sinabi ni Kizaru na labag ito sa kanyang sariling mga mithiin. Idinagdag niya na kung sisimulan nila ang kanilang pag-atake, malamang nautusan ni Sentomaru ang mga sandata ng Sea Beast at Pacifista na umatake. Nagtanong si Saturn tungkol sa planta ng kuryente at inamin ni Kizaru na naihatid ni Lucci ang impormasyong iyon sa kanila. Sa pamamagitan nito, ang mga barko ay pumasok sa battle formation, na ang mga gumagamit ng Rokushiki ay naka-standby habang ang pag-atake ay magsisimula na, at ang bombardment unit ay sinabihan na tunguhin ang mga sandata ng Sea Beast sa halip na ang Pacifista. Naabot ng grupo ni Luffy ang Thousand Sunny at Vega Force 01 tulad ng paggamit ni Kizaru ng Yata no Kagami upang marating ang isla. Hinarang siya ni Sentomaru nang maramdaman ni Luffy ang lakas ni Kizaru at sinabing may darating na malakas.